So, ngayong gabi po ay nandito tayo sa bahay ni Paring Brooks at ni Maring Elena at pasalamat tayo dahil napaunlakan tayo ng isang interview at ngayon po ang pinag-uusapan ngayon ay yung love life ni Paring Brooks dahil si Paring Brooks ngayon ay kumbaga controversial yung kanyang mga changes, yung pagbabago sa buhay niya. Nagsimula sa walang-wala. Noon nga, nampun siya ni Kaprom D. Pinakiusap kong makatira dun sa tiny house. So ngayon ay umaani si Paring Brooks ng tagumpay at alamin natin ang mga sikreto. Ano ba ang dapat ugali ng tao para makadama ng ganitong tagumpay. Ano po? At tanungin natin si Paring Brooks. So yan, magandang gabi Paring Brooks at Maring Elena, magandang gabi. Ayan. At meron lang akong tumatakbo sa isipan ko, tinatanong ko sa sarili kasi relate ako dito, pare. Ganito rin sitwasyon ko. Napagsama ko yung ex ko at saka itong si Lorne. Pinagsama ko yan sa isang okasyon lang naman, hindi sa bahay. Ngayon, tanong ko, paano ba natanggap ni anong pangalan ng mama ni Dad? Gemma. Paano natanggap ni Gemma yung naging relasyon niyo ni paano tumakbo yung istorya pala? Sige lang. Bago ako nag-asawa ulit, nagpaalam ako. Sa kanilang tatlo. Siguro edad ni mga 9 or 10, mga ganun. 27 years old, 27 sana. Ilang taon siya doon? Mga 10. Kunyari, si Idan, 1994 siya. Yun po lang siya nun. 27. Tama ba? 27. Ayan taon siya lang. Mahal gano'n. Ano pa alam, meron na sila, isip, kumbaga, nakaka-ano na sila, nakaka-intindi na. Ayan, sabi naman ni mga bata, kung saan daw ako masaya, andun siya sa suporta. Kasi hindi na kami magkabalikan ng mama niya. Mama naman niya, rin sa sa kusina, parang naman siya, agree naman siya. Na nag-asawa ka na? Yun na nga. Pero matagal yun bago ako nag-asawa. After mga 4 years na higit, magpa 5 years ata. 5 years. Hindi ako nagkamali. Kasi naman nakita ko. Kami na. Tapos mga anak ko, sinabi ko na after mga ilang linggo na ito. Tapos ako siya, tsaka sila pinakilala ito. Pinalap sa tagig ng mga bata. May tanong ako kay Mari. Mari, paano mo na-handle yung mga anak ni Kuya Brooks? Paano pinakisamahan? Nung time na yun kasi, siyempre, ako kasi may anak ako. Nung time na yun, hindi alam ni Brooks na may anak ko. 4 years kasi bago nila. Hindi ko gaano na yung mga anak ni Brooks kasi may anak din kasi ako. So, kung ano napipil ni Brooks, yung napipil ko, hindi na ang napipil sa mga anak ko. Parang nag-ano lang ako na kung ano lang ang gusto ni Brooks, sunod ako sa kanya. So, ibig sabihin, tinuring mo rin anak sila Dan, napakabait. Pero Paring Brooks, ano bang pinangako mo kay Maring Lena ba't sumama sa'yo? Nangakuan mo ba siya? Ang sinabi ko lang sa kanya na kung akin sa tamang sa'yo, hindi kita pabayaan. Pero magsama tayo sa paglinhawa. Yun. Kasi siyempre kaya ako naitanong to, malaki yung gap ng edad nyo di ba?
Hindi mo niya pinapansin yun. Baliwala sa'yo yun. Kasi mukhang bata po siya talaga nung O kahit naman ngayon eh. Nasa ano lang siya, nasa 30 plus. Oo, kala mo. Pero kahit malaki ang katawan niya, Hmm. pero 42 na siya that time. Hmm. Kahit malaki ang katawan niya, mukhang bata po siya talaga. Hindi mo na inisip yung edad noon. Hindi. Pero ang anak ko rin, sabi ko, ayoko na mag-asawa ng yung pamilyado din. Ganun. Mm. Pero talagang binigay sa akin ni Lord. Mm. Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Ayun. Hindi naman ako itago kung ano yung, ito. Oo. Talagang sinabi niya agad yung totoo. At yung ano sinabi ko sa kanya, para alam niya agad. Yun ang mahalaga, no? Pag nag-honest ka, wala kang tinatago habang buhay na yun. Sa madaling salita, hindi ko siya ginamit bago ko sabihin. Tama. Ayun ang nagustuhan ko din sa kanya. Talagang sinabi niya na may anak agad siya. Nagwalay kami, gano'n. Sinabi ko na yun. Para kung ayaw niya, at least alam ko. Maaga pa. Ang reason ko bakit hindi ko kaagad sinabi kay Brooks na may anak ako sa una, baka kasi inisip ko ba may na ako, di ako sinusunod. Ibig sabihin hindi mo sinabi nung una. Hindi. Tapos pero, minsan na-open up ko sa kanya, sabi ko sa may paano kung hindi ako napangasawa mo, ibalik. Example, may anak pala siya, kasi hindi mo alam. Tanggap mo ba siya? Pero sarili ko tinutukoy. Sabi niya, tanggap ko, basta wala na sila ng kasama. Doon na panatagan loob ko. Sabi ko sa tanggap mo ba ang anak niya? Tanggapin ko. Doon na yung panatagan loob ko sa kanya. Ayun. Kung ba, totoo naman tayo. Kaya, una, wala sang asawa. Kunyari, di totoo na, hindi wala siya ng asawa. Kung ano man. Alam mo lang yung sitwasyon. So, kumbaga, kung mahal mo ang nanay, anak, siyempre, kawawa yung lalong anak. Oo, tama. Hindi mo na pinapansin. Kailangan din ng ano yun, ng aruga. Oo. Tulong. Yun ang katuwiran ko. Karamihan kasi sa nagiging relasyon ngayon na may dalang anak, no? Namamaltrato yung bata, no? Karamihan sa nakikita natin sa mga istorya sa karamihan. Ako hindi. Yung stepmother na ano yung mga bata, pero sa atin, sa'yo, hindi nangyari yan, no? Ano pa nga lang yun, pinakilala ko sa yung anak ko. Sinabi ko pa nga sa kanya na na pamangkin ko. Pero madami sa bata ko naman. Pag sabi nung nalaman niya na anak ko, sabi niya, anak ko, alam ko lang na anak mo yun, kapats di ko na pinauwiin. Dito na yan sa akin, ako magpalaki niya. Yan ang sabi niya sa akin. Ayun. So, Naalala lang ako kasi, syempre, may anak ko Pero siya ganun pa maliit. man. Syempre, baka mamaya, hindi siya makafocus doon sa mga anak niya. Kaya ako, hindi ko muna. nag-giveaway ka. Malilit pa yung mga anak niya dati. Oo. Yun pala yung dahilan ni Mari, kaya nagalanganin siya. Ako di ba, diskarte lang naman. So hanggang sa nag-high school, sabi niya sa akin, pag-graduate ang anak mo, lipat na natin ito. Dito ko lang sa probinsya, ditulungan ko na eh. Pagkala ako ng pera doon sa mga pangalawa sa Allowance. Tapos ngayon, second year college na, no? Bless na. Oh. Diskarte ba yan? Yan. Kahit wala tayong parenting data, pero diskarte na lang. Para si Hana lang yun, sa bus ko, utang, boss, bali. Pagkala kay Hana, bayad sa tuition fee mo. Yung umabot siya ng 4th year college. Tapos yung third na ba? One set na lang eh. Hindi pa natapos eh. Pero okay, at least nakatapos siya ng halos 4 na taon na yun. Psychology yung kinuha ni Hana. So, diskarte lang din yun. Tapos ko. Pero siyempre, bawal sa utang. Pero nakatulong naman din sa anak ko. Tapos nung tapos na yun, yung anak naman yung natutulungan niya hanggang ngayon. Kahit yung kapatid niya na abroad sa Japan, ako din nagtulong yun. Dalawa kong kapatid. Wow, galing. Nakapag-Japan dahil din sa kanya. Galing. So yun, Mare, anong isang salitang masasabi mo kay Paring Brooks na yung ugali niya? Ano siya, mabait si Kuya Brooks. Huwag lang magalit na. Pag nagagalit po, may halong joke kasi. Mabait, galante. Galante, yes. Yan. Sabi niya, galante po si Kuya Brooks. Ayan. So yun ang mga
kababayan, yun ang basa ni Maring Elena kay Kuya Brooks. Hindi basagulero, mabait, galante. Hindi mo ito pala bisyo. Ano lang yun? Image niya lang yun eh, no? Yung kala nila Alam mo, bad boy. bad boy. Pero personally, hindi. Hindi, oh. So yun, maraming salamat at maraming makikiligin dito sa istorya ng buhay nyo. Talaga namang panoorin yung lahat, yung kay paring Promdi, kay Ray Olarte, at dito kompleto na. Ayan. Pare, mayroon lang akong pahabol na tanong, no? Ay kay Mare na, Mare, paano ba kayo naging close nung mama ni Dan, Ayan, ni Gemma? Ayan po, birthday nung time na yung birthday ni Brooks. Sabi, nag-chat si Dan, sabi niya, Papa, punta kami dyan sa birthday mo, kasama ko si Mama. Sabi, sabi naman ito, maniwala ako doon, kasama ba yun? Kasi galit yun sa akin. So, hindi lang namin yung pinansin. Noong time na yun na, paano dito na kami kasama ko sila? Hindi, tinanong kita kung okay lang sa'yo. Oo. Tinanong niya sa akin. Natural, mamaya, Sabi kung ko may naman. gusto tapos pagdating baka mag-aaway kayo. Oo. At tinanong ko muna sa'yo, Oo. okay ba sa'yo na kasama si Gemma, mama ni Dan? Ano sabi mo? Sabi ko, oo, walang problema. So ngayon, nandito na sila at pumasok sa bahay. Siyempre, nag-welcome po sila. Ayan. Ayun, wala. As in talagang parang ang tagal na namin close talaga ni Ate Gemma talaga. Pero ang totoo nun, gusto lang ko makita noon. Isa din yun. Pero Pero close namiss ako talaga nun. kami doon. Parang ano, Ito to. parang wala. Yan yung mga Chinese, oh. Nakita ko siya nung No, saya siya, no? dumating yung yung sasakyan ba yun? Dumating yung sasakyan. Oh, may band pa sa loob. May van sila ng sasakyan. Si Ate Gemma nasa loob pa eh. Nakita ko siya. Ito si Brooks umikot eh. Ang ikot ni Brooks, Ate Gemma nakatingin din siya. Ang totoo. Parang ramdam ko yun, no? Siyempre, may pinagsamahan. So, siyempre, di naman sa salbahe, babait naman siya. Ako lang yung salbahe yung time yun. Kaya ito nga, pag nandito yun si Gemma, kamustahin ko din siya. Tapos, sila, paano mo natanggap si Lina, di ka na galit sa kanya, o di ka nainis pag nakita mo siya, parang natutuwa ka pa, o yun, kung ano masasabi niya. Tungkol din sa aming dalawa na pag nakita mo ba ako, masaya ka ba? Parang ganun ba? Mabait naman yun. Mare, ikaw Ikaw ba ang unang bumati sa kanya? Oh, yes po. Ninelcome ko siya. Nilka mo siya. Tapos yung ano naman niya, mainit din yung Opo. pagdating Tapos niya. palagi siya tumatabi sa akin. Ayan. Nag-usap kami ng dalawa. Hanggang sa dumating ang time na umiyak ako sa harapan niya. Parang dumating yan, nakiyak ka doon. nakita nila kalingap dahil sa kanila. Siyempre parang na-appreciate. Ba't siya umiyak ka ng dahilan? Siyempre pumunta doon siya. Sana yun. Iyak na ano? So, Tears of joy. Yung ganun. Tears of Tapos naging joy. okay kami doon. Pero ano pa naman, bago sila pumunta sila Gemma doon sa bahay, alam ko naging okay na at that time nun na. kasi pag pumunta kami pag doon. dumadaan siya doon, di mo ba, ito, sabi ko, si La Daniel at si Hana, sabi ko, paalam kay Lila mo, andun si Gemma sa loob, sa sasakyan, kasi dadaan lang sila, dadaanan doon. Tapos, yun, bati na sila, parang yung isa lang doon. Yun. Doon nagsimula, ano. So, yun. Nakuha na natin yung buod ng istorya, no? At maraming salamat ulit. Parang Brooks, Maring Lena. Maraming salamat sa lahat. Spread love sa lahat. God bless. Bye-bye.